Yo, what's up? Prince Rhyme nga pala at welcome sa bagong episode ng P-Review na kung saan magre-review tayo ng mga rap battle at kung ano-ano pa. Pero sa ngayon, rap battle lang re-reviewin natin. So yun, shoutouts nga pala sa yun, Crown Manila, sa mga nagpapa-shoutout, syempre shoutout sa inyong lahat. Sa mga tropa ko dyan sa Taguig, at sa kung ano-ano pa sa Pasay syempre. CSF, shoutout sa inyong lahat dyan. Sana okay lang kayo mga par. So yun, wag na natin patagalin to, simulan na natin to. Let's go. Zoning 20, nandito pa rin, Match Point Sports Bar, Mandaluyong City, hometown ko. Panglimang laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga MC, shoutout sa lahat ng buong Flip Top staff, syempre. At syempre, shoutout sa lahat ng supportang tunay para sa mga ganitong klaseng lineup. Makakasama natin ngayong gabi hanggang bukas, pati na rin sa mga susunod na event pa. Flip Top magigay para sa parating nating laban. Shoutout sa Hypebeat, shoutout sa High Minds, shoutout Ano sa ba yan, Real tol? Jokes Clothing. Ay hindi, kala ko si ano eh. Shoutout sa Crown Manila, Yuri. lahat ng mga represent Collab, Ulap, Unhinged, RX Panda, Linya-Linya, syempre, Pinoy Pawn Stars, lahat ng tulong at suporta. Shoutout sa Boss Toyo. Ito nga pala, bagong mga colorway mula sa Linya-Linya, collaboration natin ng Flip Top at Linya-Linya. Yeah. At mamaya ng iba. Sa kanan ko, San Juan, represent para sa inyo. Mag-ihay tayong lahat para kay Don Rafael. Pagkakulong sa kwarto kung saan may imahinasyon na di malimitahan. Kaya naman ang balak sa'yo ang imaheng maganda, lalong bigyang kulay, tas labi ko pang pinra. Rafael, Pulo, shoutout sa grupo, sa Mantra. Shoutout sa girlfriend ko, kay Christine, syempre, sa katrabaho niya si Kim at sa tropa ko sa Aaron na taga Bicol. Wala kasi Shoutouts si Pulo. Mantra. Happy birthday kay Shernan at happy birthday din kay Katana. Birthday niya mismo ni Katana ngayon. Shoutouts nga pala sa mga frontliners natin. Itong dalawa nandito kanina pang alauna para sa event natin. Supportan tunay. Yeah. Shoutout sa kanila. Solid yun, solid. At sa kaliwa naman, Tondo, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Vicente. Enerhiya ko'y hindi bumababa. Kumbaga, walang inaksayang oras, ikinilos umangat. Ngayon nasa harapan, dating nasa likuran. Pagmasdan mong umitipis ni kung dating luwa. Center VIPs, District 1 Notorious, shoutout sa Shift Clothing, kay Papa Bergie, Kiko ng Tagum City, Traders, Pray for Us ni St. Ice, Floodway Hustlers, FRBL Motus, salamat linya-linya kay Sir Ali, MMXNN ni Atoms, Sir Joe, Ma'am Zeren, Boss, Josh at SRBL, at sa asawa kay Johan Cadillo. Ay, yeah. Shoutouts Bergie, shoutouts sa Killions, lahat na rin ng mga ibang tropa. Pati na rin yung mga ibang binagyan. FRBL, shoutout sa kanila. Killions, no? Tangina. Shoutout sa Killions, tol. Kay Aldrin. Tangina. Grabe. Grabe yung ano niyan, tol. Hassle talaga. Hassle kung hassle. Ibang klase yung sipag ng taong yan. Yan. At nanalo ng coin toss si Don Rafael. Pinili niya mauna si Vicente. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin unang banat, zoning 20. Vicente. Yo, bago ako magsimula, hanggang likod ba kuha? Bago ako magsimula, paagaw muna. Huli nating laban, pareho tayong lamang doon kaso sa judging nadali pa. Tanggap ko nga lang yung pagkatalo ko at dun tayo nagkaiba. Habang si Tanga, nagre-rebat pa rin sa replay gamit ang dami niya. Kaya di na parang makampante pa. Bubugbugin ko to sa harap ng kamera. Para bukod sa kamuka, masabi niya, yung kataga, nagrabe ba? Kamukha mo si Barberos TV, oh. Yung pala yun. Gets ko na. Okay. Originating Grabe will to. carve a path for us. Yung agad na gets eh. Yung pala yung ibig And sabihin you niya. won't stop the growing. Barbero mo yun. Nating skip yan, tol. Siyempre. Suporta. Pero pag mga 3 minutes na, baka ano eh, lamunin niya. Bumaba yung oras eh, no? Pag mga ano lang, 30 seconds. Hindi natin i-skip yan. Pwede ko na i-skip yun eh, no? Hindi kasi ako ano eh. Tantado, oh.
Pero to cut the story short, ikaw lang yung kilala kong bar verse na walang bar verse. You are fucking very whack. Di lang yan magpe-fade tall kasi gamit kong Razor Lightning Revenant. Namimisikal to sa Ang inang ganda nun. Wala kang Pero kung usapang barbers, wala kang barbers. Barbers. Lightning Revenant. Ano yan? Lightning Revenant. Si Razor sa Dota. Okay, tangin ang last nun, men. Yung mga ganyang klaseng internals na, na-appreciate ko talaga yan, tol. Kasi syempre, parang, anong tawag dito? Ginagawan mo siya ng mga ganong klaseng laro. Kahit nasabihin mong hindi siya yung main punchline, nilalaro mo pa rin siya. So, ano pa rin yun, parang +1 sa effort para sa akin. Yung mga ganon. tall kasi gamit kong Razor Lightning Revenant. Namimisikal to sa laban nila ni Blizzard. Oo, kinwelyuhan niya ron si Blizzard nung makahanap siya ng buwelo. Kaso pinagpag lang ni Blizzard tong Donruff, parang Donruff lang sa kwelyo. Pues sa akin mo i-testing, bro. Mamisikal ka legit to. Tinapat ka nga lang dun sa Blizzard na wala na init mo. Hoy, kabayo, pisikalan ba gusto mo? Then that's good. Kasi pag ako nag-touch move, gusto night, you're going to take the L pagkatapos kitang i-jump, dude. Nakaka-board yan ka. Anong ibig sabihin nun dyan? Ano? Ano daw? Hindi ko magets yun, men. Sorry. You're going to take the L pagkatapos kitang i-jump, dude. Jump, dude. Jump. Ano yun? Sa chess? Sa chess ba yun? Comment nyo nga, tol, kung kung tama yung pagkaka-digest ko. Feeling ko sa chess yun sa jump. Tapos nilaro niya yung jump sa, parang sa gang, di ba? May jump sa gang. Gusto night, you're going to take the L pagkatapos kitang i-jump, dude. Nakaka-board yung kalaban. Oo, hindi lang sa chess, yung tama, kaya wag nyo kung aawatin. Oo, binigyan ko ng L, DR, pinakitang malayo, paagwat natin, Tagalupa. Pinagyayabang mo kay Blizzard yung views mo sa buwelta? Kung saan ka natalo? Tingin mo magsashane ka sa labang ikaw mismo nilang paso? O tinalo yan ni Kilan itong DR Minaltrato? O tinalo ka pa ni Kilan kung kailan di siya preparado? Pasalamat ka nga, tuwan yung boto nyo sa laban na yun eh. Tingin mo insulto pa yan? Ayaw mo pa ng tuwan? Ano gusto mo? Tulfo na lang? Huwag ka na magpaliwanag! Iyakin! Gago di lahat ng bumuboses dinadaan yan sa sigaw. Di ka profesional kung sa larangang to sa karangalang kasilaw. Isa kang patunay ng mga nakakasalang na hilaw. Kaya patapong ka lang din, boy, kung wala kang bitaw. Yung ginagawa nyo sa fiesta ng San Juan, hindi na uubra, men. Sana matuto ka rin. Ginawa na nilang tradisyon yung pagbabasa, mga bobo pa rin. Pero pag reading na Basa, bobo pa rin. ng tubig, hindi nyo na Pero mas ewan ko, para sa akin yung wordplay na yun, yung isa lang yata yung may meaning, no? Yung pagbabasa. Compare dun sa pagbabasa kasi hindi naman nakakatalino yung pagbabasa. Diba? Siyempre kasi pag wordplay, tol, mas maganda kung dalawa talaga yung meaning niya. Kaya tatama talaga ganon. So kung mas maganda siguro kung yung pagbabasa, yun, dalawa yung meaning ang pagkaanuin mo. Pero yun, okay naman, maganda siya pakinggan, masarap siya pakinggan, masarap siya sa tenga. makikita to. Ginawa na nilang tradisyon yung pagbabasa, mga bobo pa rin. Pero pag reading na ng tubig, hindi nyo na makikita to. Magaling ka, bro. Sana sa susunod na fiesta sa inyo, bain kayo.
Kasi kung sa inyo, basaan ang uso, pues di yan wise trip. Kami sa Tondo, maswar freak. Saksakan all day. Meron pang night shift, yeah. Kasi kung sa inyo, marami kayong pinapaliguan, Ang inay, no? Saksakan all day. Meron pang night shift. Pero tol, ano, sa mga hindi pa nakakapunta sa Tondo, mga mababait naman ang tao sa Tondo, syempre. Kahit saan naman kahit saan naman na mga lugar na pupuntahan mo tapos binabalitang maraming tarantado. Ang ano mo lang talaga tol, pagka pupunta ka sa mga ganong lugar, marunong ka makisama. Kasi noon naman, nung naalala ko nung nagtrabaho tuloy, nag-aaral ako sa may Bambang. Classmate ko nun si Pistol. Umuwi ako ng lasing nun tol ng madaling araw talaga. Pero wala naman akong nakakaaway or what. Siyempre dapat alam mo pa rin yung mangyayari, alam mo pa rin yung pwede mangyari sa'yo sa mga ganong klaseng oras, 'di ba? Pero ano ako nun, estudyante pa ako nun, men. Siguro mga ano lang ako nun, mga 16 or 17, mga ganon. Pero yun, wala naman ano, may mga lugar lang talaga na dapat mong iiwasan sa Tondo. Pero naging general kasi siya eh. Ganon din naman sa lugar namin sa Pasay. May mga lugar din talaga na dapat iiwasan mo sa mga oras ng gabi, ganyan. Pero hindi naman lahat ng lugar sa Pasay ay magulo talaga. Maingay, oo, kasi syudad yun eh. 'Di ba? Basta pagka sinabi mong Maynila, kung ikukumpara mo dito sa kung nasaan ako ngayon sa Cavite, tahimik dito tol eh. Parang mga alas 6 pa lang tahimik na, hindi katulad sa yun nga sa Tondo, sa Pasay o sa Taguig yan. Tangina anong oras na buhay pa rin talaga yung mga tao. Pero yun, ano, sa mga hindi pa nakapunta sa Tondo, basta ano lang, umiwas lang kayo dapat. Alam nyo rin kung ano yung mga lugar na, alam mo yun, na dapat iwasan. Saka mas maigi kung may kakilala ka na pagpupunta ka doon. O kaya magtanong-tanong ka, yung mga nag-aano doon, tol, yung mga, halimbawa pupunta ka doon talaga, kailangan mo pumunta doon mag-isa ka. Magtanong-tanong ka sa mga sa mga kuliglig, yun yung mga parang tricycle na mukhang sidecar pero may hinahatak yun. Magtanong-tanong ka lang doon. Mababait naman tao doon, tol. Yun nga lang, na trademark kasi sila, na generalize silang ganun. Pero solid doon, tol, solid. Anyway, balik tayo sa battle. Share ko lang. kasi kung sa inyo, marami kayong pinapaliguan, pues sa akin mabibigo yan. Kasi sa Tondo, di mo na kailangan magigibba, ikaw na mismo yung magigripuhan. Ano gusto mo ng flow? Ha? Tawi ng tubo kasama vice grip, wala yung antik. Lahat yung tragic. Tung nagaksaya ng tubig gripuhan, I speak. Na Swedish rough blade, talagang tragic. Ngayon tong galing City of Saints naman ang pinapaliguan. O pinapalis ko lang. Gamit flow itong taga-Saint, dyan naman ang aking binabautismuhan. They said the Last nun, men, Saint John, binabaptismuhan. John the Baptist. Ganda nun. Saint, dyan naman ang aking binabautismo. Tapos yung Saint John, San Juan. Diba? Saint John yun, diba? Sa English, San Juan. Palis ko lang. Gamit flow itong taga-Saint, dyan naman ang aking binabautismuhan. They said the City of Saints got hit. Go, Tama ba? Tama ba yun? Bautismuhan? O baptismuhan? Diba baptist yun? Baptismuhan? Pa-correct nga ako. O mali si Vicente. Hindi, tropa ko yan. Pa-correct nga ako, tol. let's waste degrees. They said the City of Saints got hit. Go, then let's waste degrees. Cause when God talks, saints drop like angels on their knees. Oo, santo kung ilarawan tong fake props. Walang scripted. Then let's Dito nga natin yung English ng bars. Hindi ko talaga, ako mahina ako sa mga ganito eh. Kasi may mga nire-reference na silang mga hindi ko alam. Pero kung basic na English lang, may intindihan ko yan. Pero pag yung may mga nire-reference na silang hindi ko alam, hindi ko napanood, hindi ko talaga sila may intindihan.
They said the city of saints got hit. Go, then let's raise degrees. Cause when God talks, saints drop like angels on their knees. Oo, santo kung ilarawan tong fake props. Walang scripted di. Wala talaga ako naintindihan. Yung na ano ko lang yung cool. Ito, Jake Paul, tiga Tondo, sa tiga San Juan, watching fake loss. Welcome to the city of gods, where saints fall. Okay. Round 1 ni Vicente, tol. Maganda. Lalo yung performance niya, parang ibang Vicente kumpara sa mga napapanood ko noon. Parang nag-iba nga yung style ni Vicente, no? May napanood ako sa kanyang battle one time. Saan ba siya? Parang nag-champion yata siya sa ano, di ba? FRBL. Parang yun laban niya yata kay Da Vinci yun. Napanood ko. Pero sabi ko, nag-iba na siya ng style. Parang ano na siya, parang basta iba na yung style ni Vicente kung para dun sa unang napanood ko pa siya. Pero solid na round 1 yun kay Vicente. May mga iilan lang ako na napansin. Yun nga yung sa, di ko alam kung tama yung baptismo or yung bautismohan. Or mali lang ako ng rinig, tol. Di porkat malaki tenga ako, maririnig ko yan lahat. Or tas yung isa pa, yung sa wordplay ng basa saka basa. Yun. Medyo sakto lang sa akin yun. Sakto lang. Anyway, decent round 1. Maganda yung performance. May mga ilang punchline. Pero yun. Pakinggan natin kay Don Raftol. Round 1. Where saints fall. Yo! Sabi niya, Razor Lightning Revenant. Ang skill non plasma. Yan ang sabi ni Gago. Kung si Razor ang skill plasma, ikaw yung plasma, kamukha mo. Round 1 game. Zoning 20. Ba't ba inaaway niya si Plasma, tol? Tangin ang bait-bait niya ni Plasma eh. Lagi niyong inaaway. Pag Hindi, hindi gagi. Solid yan si Sir Plus. Solid yan. Nakakausap ko rin yan, tol eh. Mabait yan si Sir Plus. Mga pricing mababait talagang mga talagang mga tito. Kumbaga, pag nakausap mo, tito sa tito. Eh ako, syempre, parang tito na rin ako eh. Kaya parang masarap kausap yung yung mga pricing, tol. Round 1 game. Zoning 20. Para sa akin, once in a lifetime ang pagkakataon na to. Nasa wakas ako naman ang magsasabi sa kalaban na ang itim ng balat mo! Flip top game! Tanginang yan, mas dumidilim pag tinitignan mula sa gilid, yo. Kinabitan ka ba nung may privacy na tempered? Wag na wag ka magdidilaw, Vince. Magmumukha kang cheeseburger. Ano ba kasi pulpus mo, ha? Kopi ko black? Sa mata ng Diyos, pantay-pantay tayo, di ba? Pero sa mata ko, mas madumi ka! Ligo, usto, us-os, ayaw. Talaga ka, ha? Hindi nakakabwisit. Para kang panggilid ng motor na di pa nasi CVT cleaning. Tangin ng ganyan ka. Yung pag yun lang, sa sobrang langis, feel ko nakipag-agaw ang buko pa kapag ganyan. Tapos sasabihin mo dati may freckles ka, o ano nangyari? Dumulas lang? Tang-ilan to? Kalalaking tao kamukha ni Aubrey. Yung itsura di mabibiro. Tignan mo pa lang yung mukha eh, oh. Halata mo may connection kay Bugito. Pero bakit Repin Tondo ka pa din? Di ba lumipat ka sa Cavite kasi uminit ka sa pagtutulak? Pero sa bagay, mayarap nga naman ka sa Cavite kasi uminit ka sa pagtutulak. Pero sa bagay, mayarap nga naman umasenso sa buhay pag di mo sinamahan ng illegal. Tangina kung si Saito nilagay sa nilagay sa nido, ikaw pinalaman mo sa pandesal. Pandeshabuhan puta. Grabe ka, Vince. Nang dahil sa pandeshal, nagkakaroon ka ng breads. Pag nagtutulak ka tuwing undas, sinahalo mo sa mga kandilang natutuyo, di ba? Ang talino mo, Repa. Pag nagtutulak naman tuwing mahal na araw, nasa bulsa niya lang, oh. Habang nagpepenitensya. Pero alam nyo ba, may grupo yan sila nila Sight tsaka nila Slack. VIPs, mga pare. VIPs ang puta. Eh, mas mukha kang bouncer.
Tangina, VIP sa likod dumadaan di sa front gate. Ulul! Gumising sa panaginip. Itong feeling VIP, palalakarin ko sa red carpet gamit yung mismong dugo niya na si Sirit. Sa pila, bawal sumingit. Kahit tignan mo, dala nilang tickets. Pantay-pantay tayo lahat dito ngayon. Putang ina mo, walang VIP treatment. Pero sige, VIPs, bakit di natin ito simulan sa amo mo na mukhang pusang mabait? Na kapag nadinig mo yung boses ay nawawala yung angas kahit siya pa'y galit na galit. Pero teka lang saglit, bala ko ay maitim, 3 makakatikim sa aking pangangalabit. Babala na babahan ng mga bala, pababa na pababa hanggang sa mga paanan yung magdikit. Kahit isa buhay, tsampa yaking kakanain. Babalagbag yung ugaling papakita. Tapos si Slack yung ulo ang liit, pero ang lapad ng bababalikat. Kung gusto mo sila pag... Gago, salbahe. Si Slack yung ulo ang liit, pero ang lapad ng bababalikat. Kung gusto mo sila pag nangulali ka para tuluyang buhay mo masira. Dahil kung papalagi tatanggap ng mga balambabakat sa katawan at malamang iyon na din ang dahilan ng hindi mo pagdilat. Kasi kung sa pang-rap skill si Vicente, kakain ng alikabok sa akin. Tsaka tong si Slack one, matik naman nahihingalin. Pag ako nang himasok mga pare, yung 3 sa akin madadali. These VIPs will DIE dahil nagbaba, baril ng isang outsider. Bala sa muka! Oo, bala sa mga mukha nyo na ang papangit! Wala akong pake kahit may magalit. Inenumerate ko lang kayong 3 kaso, bullet points yung gamit. Yan yung hindi mo inaasahan. Ang ina mo, ang lakas nun ah. I-enumerate ko lang kayong 3 kasi bullet points yung gamit. Lakas nun ah. Galit, inenumerate ko lang kayong 3 kaso, bullet points yung gamit. Yan yung hindi mo inaasahan sa akin. Tulad na lang ng pagiging champion mo na di ko na inanggel. Alam mo ba kung bakit? Kasi kung champion ka talaga, putang ina ka, patunayan mo na lang sa amin. Ano ang banat? Tayo natin. Okay, round 1 ni Don Raf. Parang almost kalahati para sa akin yung medyo nasayang. Tapos nung parang mga paano na nga papunta na ng 3/4 ng round 1 niya yung bumawi siya. Pero yung kalahati or almost 3/4 nung round 1 niya, laylay. Siguro kasi, ewan ko, hindi ako sure pero hindi na rin siya kinakagat ng tao. Siguro kasi pagod na, hindi ako sure, man. Hindi ko alam kasi kung hindi ako nakapanood ng live nito. Hindi ko alam kung pang ilang battle to, pero yun, parang halos ang dami na sayang. Pero maganda yung ano niya, yung rhyme scheme niya, yung yung double time niya doon, tol. Okay yun. Okay siya. Pero hindi siya yung breathtaking na pwede mong ipanabla dun sa pwede mong ipanapal dun sa kalahati na lumaylay. Pero okay siya. Tapos yung tumatak sa akin yung bullet points, enumerate yon. Yan, nagustuhan ko yun. Pero yun, Vicente ako dito round 1. Pahinga natin round 2 ni Vicente. Yo! Flip top game! Isa pa, flip top game! Nag-flow pa! Tangina, yung tira mo ang panghitol. VIP sa likod dumadaan. Tangina mo, hindi ako nagsabi nun. Same site yun, no? Game! Ay! Napanood ko yung DPD nila sa pulo. Tambalan ng mga beking matabel. Ba't manunulat pa kinampi mo? Halatang tong MC mapapel. Sa pulo na nga ginanap kayo pa tong nagrogi tanginang yan. Sobrang boring naging laban. Sa loob pa mismo ng tahanan, binadibag yung Robin at si Batman. Angas! Panaylaitan ng palitan ng dalawa. Pero yung chemistry talaga, yung nabalitang nagdala. Mukha daw kayong nagsasalitang na tanga. Kagrupo nito, si Lax Hearties. Oo, sila yung magtatandem ng mga weirdo sa daan. Panay sambit ng parating pa lang sila. Ang tanong, sinong nag-abang? Saan nyo napulot yung salitang parating pa lang? Paano naging bagong meta yan? Kung sila-silang parating pa lang, parating talo din naman. Rafael ng Ninja Turtles, pues bawal. Parating pa lang, parating talo din naman. Okay lang yun.
din naman. Rafael ng Ninja Turtles, pues bawal sa akin ang mabagal at palaging weak, sir. Pag may di sinunod, matitikman nyo yung rat, parang ako si Master Splinter. Kasi di ko na kailangan makipagpawikan sa Ano yun, tol? Rat Master. Ano yun? Master Splinter? Di ko alam yun ah. ako si Master Splinter. Kasi di ko na kailangan makipagpawikan sa mga gantong tulongges pagkat alam niyong di uubra sa tanghalan kong pagong ang boses. Ngayon binigyan mo ako Pawikan. Pahinaan. Pagong. Pagong. Boses. Okay. ng Michelle, gasolina yan sa akin. Ganito mag-bars, Raf. Tanda ko ng Michelle, gasolina yan sa akin. Ganito mag-bars, Raf. Tandaan yung Mario keeps jumping on shell para makuha niya yung one-up. Agresibo ka ba talaga? Ano ba yan? Hindi pa ba siya champion dito? Sa FRBL? Sakto sana yun kung hindi pa siya, kung hindi pa nagaganap yung finals ng FRBL, sakto yung burst niya na yun. Kailangan tumalon sa mga pagong para makuha mo yung one up. Pero, okay. Yung ano no, yung only one up, no? Di ba merong ganun? On shell para makuha niya yung one-up? Agresibo ka ba talaga? Pues testingin mo ako, kaaway mo. Aabutin mo nila mga latay, bro, kasi kung pagong ka man o feeling doon, kaya pa rin kitang pagsasasapukin sa loob ng bahay nyo. Talagang body bag, chong. Magsilbing warning yan doon. Dito gawaing pambata. Don't try this at home. Kasi sa FRBL at Pulo, doon siya dati namamalagi. Nung mahasa yung talim, hindi na siya lumalagari. Bigo kang magkampiyon sa attitude mong tila di mawari. Lumaki na nga yung ulo, di man lamang makasagi. At hanggang doon na lamang sa pangalan tong wala pang titulo at pag-aari. Kung gusto mong maging kampiyon, unahin mo sa puso at ugali. Dahil ang tunay na inaangat yung nagpapakumbaba lamang palagi. Binaba yung FRBL pagkat sanay ang bis sa masukal na bahagi. At kita niyong kung kailan pa ako bumaba, tsaka pa nga ako naging hari. Oo, nakuha ko yung one-up dahil sa respeto sa Nauna nga, ay na ano nga, tapos na yung pag-ano niya. Nag-champion na nga siya sa FRBL na to. hari. Oo, nakuha ko yung one-up dahil sa respeto sa baba. Ang ibig kong sabihin, hindi naman sigurong masamang lumingon sa kung saan ka nagsimula. Kaya kung kala mo na kaya mo na nga ako, haha, baka nahihibang ka na. Nakakalimot ka atang sa flip-top ka na lang nakafocus nasisilat ka pa. From dusk till dawn, ganyan ka nakahina mag-rap. Kahit mababa pa lang ang lipadaki ng tatagpasin ng pakpak. Pagkat gapik at lagpak sa bagong hari ng one-up. Bigay nyo man yung W sa down pa rin ang bagsak. Tingnan mo ba? Bigay niyo man yung W sa Don pa rin ang bagsak. Okay, decent ulit. Decent. Maganda yung performance. Tapos, pero para sa akin, tol, mas marami siyang magagandang nasabi sa round 1 kumpara sa round 2. Though, nag-stick pa rin siya dun sa style niya na performance-wise. So, yun. Maganda pa rin. Decent pa rin yung round 2 niya. Ang ano kasi dito ay Vicente, hindi siya yung MC na na may mga haymaker, hindi siya nagfo-focus doon. Focus siya sa niya, sa delivery, sa performance, sa flow, sa scheme, sa multis, doon siya nakafocus. Which is, may mga MC talagang ganun. So yun, hindi siya masyadong focus sa sa haymakers, sa mga punchline. Which is okay naman. Kasi lumalanding pa rin. Though yung ibang angle na uulit, katulad nung subukan mo ko, ganun yung parang gangsterin, subukan mo gangsterin, ganyan. Pero natatawid pa rin. Yun nga, decent naman yung round 2 ni Vicente dahil nga sa performance. Saka yun.
yung mga multi, mga internals, magaganda. Pakinggan natin si Don Raff, round 2. You're not going to believe what happened. Tell me Ayan, 1 everything. I'll minute show you lang yan, on tol, ah. Monday.com. So I started the natin yan. biggest Hindi natin initiative yan of the quarter. I did everything right. I used AI blocks to list all the tasks, delegate them to the team, set up all the timelines. It even wrote perfect descriptions, so everything was crystal clear. Clearly, you're a professional. Thank yung you. pag may Suddenly, mga I get a message suggestion from pala leadership kayo ng saying mga we need to battle finish the na- project a na month before i-review deadline. natin. Happens every time. Comment Good thing we lang. have Monday.com. We just reshaped all the timelines, Kasi brought in nililista ko freelancers yun, to eh. help, gave them some guest May mga accounts. They had inenext ako everything yung- organized so they could just yung jump right in. ano, We put up na-request all the ni Green, assets, yeah. waited for management to approve. Yung battle ni Marshall Done. sa kanila. Everyone automatically got notified. We ended up reaching our goals 2 days before schedule and even under budget. We beat our projections for the quarter. Everyone cheered for us, and I Saka sa ended up PSP. being a hero. Wow, that's amazing. May mga Use nagre-request. Monday.com. Work is just Nag-review rin easier. daw ako ng mga battle sa PSP. Isn't that nice? Titignan ko That's kung really ano. nice, It is honestly. nice. Mga pwede Enjoy the little natin things. i-review. Create your own personal success story on the First Work platform Let's you'll go, love. let's go. Tagal. Monday.com. Okay. Seconds. Rick, nasa labas ba yung mga gunner mo? 50 meters away, ah. Hindi, joke lang. 2x2 daw sa pulo. Yun ang Si ano yan? Si... Ay, na ba narinig yung ngayon, no? Epelem, no? Kaya Epelem. Nasa labas ba yung mga gunners mo? Hindi, joke lang. 2x2 daw sa pulo. Yun ang kanyang na-highlight. Pinupuna pa yung kakampi kong si Batman, ikaw nga yung mukhang Dark Knight. Pero hindi, sa motto sabi niya kay Philos, solid yung bato sa forehead na parang Mount Rushmore. Rushmore? Simpleng pronunciation, mali-mali pa ang gago. Vince, hindi po rikit sinabing rush, more, mamadaliin mo lalo. Takinan to. Pero, speaking of Philos, si Philos at Kilan, kinausap niya before battle na walang damayan, pero para manalo, yung girlfriend ng dalawa, binanggit niya. Ganyan siya. Para lang maging, he'll do whatever it takes para lang maging GOAT kahit magpaka-black sheep pa. Takinan tinakaidor mo si Philos. Basic lang kay Tenshin Han, putulin yung pagkakaibigan nyo. Tapos pati si Kilan, tinraidor mo. Kahit hindi ikaw si Kuya Kebs, kakat ka nun. Ano? Para sa panalo, talo-talo na? Galawang wak? Sabi mo kanina, pag taga-Tondo sa tagiliran lang, ba't ikaw sa likod nananaksak? Vince, gets namin na yung gigil at dedikasyon mo sa battle nananatili na buhay. Pero kahit gaano kalakas yung apoy na yan, huwag mong gagamitin pansunog ng tulay. Itapos yung sisigaw mo pa na hinubog ka. Para sa akin, tol, si Don Raff, magaganda yung mga punto niya. Pero, feeling ko lang naman, or masyado pang maaga para sabihin ko, pero para sa akin, parang under-prep siya kasi yung round 1 niya ganun din eh. Parang ganito rin yung round 2. Pero yun, masyado pa sigurong, hindi ko alam baka solid yung round 3 niya. Pero para sa akin, under-prep, isa yan sa mga dahilan kung bakit nag-i-stutter. Pero magaganda yung mga sinasabi niya, tol. Yun, tuloy natin. Ng tulay. Itapos yung sisigaw mo pa na hinubog ka. Sasabi mo, ikaw pa yung hinubog ni Smaglas? Sinigaw mo pa sa battle? Mukhang pag-usapang lalaki, dapat hindi ka kasali. Pero, kung papansinin nyo, tuwing live sila ni Shaboy papansin pag si Salome Salvi ay nasa venue. Yung mga ganong tugmaan ni Don Raff, yun yung talaga, tol. Parang hindi siya slant eh. Hindi ko lang talaga alam, tol, kung ano yung tawag. Alam mo yung, kasi pag slant yata, ang alam ko yun yung ini-slant mo yung pronunciation ng isang word para tumugma. Katulad nung napanood ko kay Manda Baliw na Brown, Hiniram. Yung mga ganon, yung snatcher sa underpass ng Quiapo. Yun yung mga best example ng mga slant. Pero yung kasali sa battle, hindi ko alam kung anong tawag sa kanya. Yun yung madalas
hindi lang si Don Raff yung napapansin kong ganun. May mga iba pa akong napapansin ganun. Pero di ko naman sinasabi na hindi siya asset, no? Siguro, ano pa rin talaga kung paano mo siya, I mean, kung saan siya babagsak, yun. Kasi minsan na-conscious yung tao. Lalo na yung mga first time na makakapanood na walang masyadong alam sa multi. Parang na-conscious sila na, bakit niya ni-rhyme yun doon? So, nawawala ngayon yung, yung moment. Pero, yun. Ano naman siya, magkatunog naman siya sa battle, kasali. Yun nga lang, hindi siya totally talagang, alam mo yun, solid na magkatunog. Parang, ewan ko, basta yun, para sa akin. Pero, pasok pa rin naman, kahit papano, sa battle, kasali. Sa battle, kasali. Diba? Pero konting trick lang siguro sa, sa pagdi-deliver or pagpo-pronounce yun. Pero, okay naman. Yun nga lang, may mga iba talagang, lalo na sa crowd, nako-confuse sila. Pero, yun. Anyway. Tuwing live sila ni Shaboy papansin pag si Salome. Kung papansinin nyo, tuwing live sila ni Shaboy papansin pag si Salome Salvi ay nasa venue. Tangina nyo, yung mga tinitigasan lang kay Salome, yung may mga mommy issues. Tanginang fetish yan. Parang babaeng rap yan. DDS ka na, sim ka pa kay Salome, nangongolekta ka ng kapansanan. Tanginan to. Tangina gaga, sobrang sobrang salbahe na. Diba tol, magaganda yung mga sinasabi ni Don Raff eh. Magaganda, tapos masasakit. Yun nga lang, kulang siya sa conviction, sa delivery. Feeling ko, napapanood ko yung mga battle nito ni Don Raff. Pero feeling ko dito, under prep siya. Ka na, parang babaeng rap yan. DDS ka na, sim ka pa kay Salome, nangongolekta ka ng kapansanan. Tanginan to. Naturingan Tagaluson pero DDS. Putanginan, lame din. Sipin mo, tatay mo, karton, sino ka si Sergey Bin? Pero ang kulit lang, no? Nung nagkasakit, imbis sa ICU, nirekta sa ICC yung tatay mo. Digong Duterte, ang kauna-unahang mayor na OFW. Nagrally ka nung September 21, pero iba gimmick mo. Lahat kami ang sigaw laban sa korupsyon, tas ikaw bring him home? Pero hindi, DDS din ako eh. Pero alam kong hindi ako itatakwil ng community natin, dude. Kasi yung pagiging DDS ko, hindi toxic. Tamang suporta lang sa Family Feud. Pero alam nyo ba, may business din na grills tong si Gago. Tinulayan niya lang ng dilaw para hindi halatang balat ng Choco Malos. Kita naman kung gaano katulig, 3 piso sa bibig. Tangina, mababang quality. Hindi yan gold-plated porket ginamitan mo ng Star Margarine. Kakabitan ka niya ng grills. Star Margarine, mababa quality. Pero magkakaano naman eh. Multi naman siya. Star Margarine. Gold-plated porket ginamitan mo ng Star Margarine. Kakabitan ka niya ng grills. Kahit walang sipisipilyo. Maduming ngipin, tas grills. Wiz Khalifa, black and yellow. Yung simpleng tubig pag nagiging lemonade kapag ikaw yung iinom. Sa sobrang dilaw ng bibig mo para mong chinupa si Bart Simpsons. Gago, imbis na grills, dapat mouthpiece para kahit papaano protected to. Kasi ito'y may dala kay may weather, makikita mo yung ngipin mo sa necklace ko. Pero tama na sa ngipin. Kasi may round trip pa. At marami pang angle para makatay siya. Tsaka alam ko din na hindi ko na kailangan pang habaan yung tit para lang i-flatline ka. Saan? Yun. Parang, yun nga, maganda yung mga lines ni Don Raff sa round 2 kumpara sa round 1 na maraming nasayang. Pero yung round 2 niya, yun, parang kalahati nun kulang sa conviction,
Tapos, yun, under prep din siya siguro. Pero okay naman yung mga sinasabi niya. Magaganda yung mga linya niya. Yun nga lang, kulang lang talaga sa conviction. So, yun. Siguro, ibibigay ko to ng tabla. Tabla to sa akin yung round 2. Kasi maganda yung performance ni Vicente. Yun nga lang, hindi siya ganun kasolid compare sa round 1. Kumbaga, performance na lang niya yung nagdala sa round 2 niya. Tapos yung kay Don Raff naman, magaganda yung mga sinasabi, kulang nga lang talaga siya sa conviction. So yun, para sa akin tabla tong round 2. Kung lalamang man si Don Raff, kahibla lang, pero yun, tabla. Di ba? Kita nyo? Flatline ka. Saan? Di ba, pakinggan natin. Di ba? Kita nyo? Round 1 and round 2, walang linyang bumakat. Tangina nung ginamit niya yung business ko na grills, dun lang mang may kumagat. Round 3 game! Sa mga di pa nakakanood, dinamay nito si Righteous One tila sa gulay na pa-beef. Nakakaumay to. Halatang mas maganda pa yung katayuan niya kaysa sa buhay mo. Tinalo ka ni Kilan. Yun ang karmang kalakip. Kasi paanong tatagos sa kanyang linya kung lumpo kanyang napiling magtawid? Hindi na umuubra yung Yung tol, eto, personal opinion ko lang to. Yung linyang, tinalo ka ni ganito, tinalo ka ni ganyan. Dapat, siya parang nagagasgas na siya para sa akin. Not unless, sobrang solid nung kasunod na sasabihin mo. Sobrang convincing, yung angle, kung paano mo siya sasabihin, dun siya babakat. Pero, sa ngayon, hindi siya ganun ka-effective para sa akin. Yung mga ganong klaseng, paano ba? Panimula, opening ng linya. Para siyang, parang nagiging, parang pwede siyang sumunod sa, sabi mo kay, yun, yung line main na yan. Sabi mo kay ganito, sabi mo kay ganyan. Though, hindi ko naman tinuturing na kahinaan yung line maing kasi ginagawa ko rin talaga siya, men. Yun nga lang, nagagasgas kasi siya. Yun, parang katulad na itong opening na tinalo ka ni ganito. Yan. Nagagasgas siya. Pero, dapat talaga siya. Yung mga ganong klaseng opening na nagagasgas, dapat talaga meron kang solid na kalakip. Ganon. Tuloy. Sa kanyang linya kung lumpo kanyang napiling magtawid. Hindi na umuubra yung pandadamay, no? Tila na ubos na ang swerte. At walang E sa PWD kasi hindi yan pwede. Matos! Ano ka ba, Marites? Nasa dabayan at imbento nakasiste? Pas yung punches ko sa chest talagang dama na matindi. Kasi pang weak lang yung ganun, pre. Di mo ko mao-11. Tsaka bakit ko naman kakatakutan yung Don? Di ka naman Don G. Ano nga kala niya, astig? Gago, di tumatama. Okay yun, Don hindi ka naman Don G. Okay yun. Di ka naman Don G. Ano nga kala niya, astig? Gago, di tumatama kanyang spit. Naturingan kang si DR pero wala kang marksmanship. Kasi pang weak ang iyong strategy, yung kanyang... Ano yung DR? Wala kang marksmanship. Ano yun? Yung sa Dr. Stone ba yan, tol? Di ko pa kasi napapanood yun. Yun ba yan? Papanoorin na naman tuloy yung anime kang si DR pero wala kang marksmanship. Kasi pang weak ang iyong strategy, yung kanyang speed ay pang normality. Tsaka di rin pwedeng sabihin si DR King. Kasi bukod sa cheap, talagang low quality. Panay banggit ng pangalan, parang... Hindi rin pwedeng sabihin si DR King. Kasi bukod sa cheap, low quality. Di ba yung CDR King, tol? Ano yun? Puro mumurahing mga made in China. Hindi okay naman siya, pero okay siyang pakinggan kasi nga si Vicente yung nagdi-deliver, tol. Kaya yun yung sinasabi ko, tol, pagka maganda yung conviction mo, maganda yung flow mo, maganda yung delivery mo, kahit
sablay ang linya mo, tol, minsan kaagatin pa rin yan or minsan babakat pa rin. Kumbaga, ganun. Gets? Kumbaga, parang sa suntukan, pag maganda buwelo mo, pagka maganda yung buwelo mo, iniisip ng tao, maganda yung magiging suntok niya. Pero yun, medyo hindi siya nagmamatter para sa akin yung CDR King. Tama ba ako ng pinagsasabi? Strategy, yung kanyang speed ay pang normality, tsaka di rin pwedeng sabihin CDR King. Kasi bukod sa cheap, talagang low quality. Panay banggit ng pangalan, parang tamad ng mag-isip. Kung sa pangalang di ako pupuntos, baka di lang to makaidlip. Sa kaliwa, manginginig. Dito sa kanan ko, kapipikit. Anong pakiramdam ngayong suntok naman ang dahilan ng iyong bukang bibig? Maangas ka ba talaga sa delivery? O baka bogus yan? Isa kang agresibong tanga, parang bagong ombudsman. Hari daw siya ng presensya. Sa sarili niya pa mismo iginawad. Pas kung hari ka ng presensya na wala akong patawad. Kaya simulan na, bago pa matapos kung akala mo nga abot mga baran ako, hindi. Mananalo ba to sa akin? Nasagot ko hindi. Parsahang pagkabante parang alay binte. Babalik sa pulong pinanggalingan ng mga pukoy ng ina. Habang panalo ko ay aking beatbelt. Kung usapan speed rap, do wala katindi. Ni hindi nga makabasig yung dala mong tindig. Pinakita mga bara ko, dala kisip-sip. Habang kayo ng kasama mo kay Shara sip-sip. Mga ratatatata mo. Sa kay pinipiliti ba to? Oo, malamalas mag ang swagat. Rap ko, di ko pinipiliti laho. Malagi mga abuti ng kalaban ko si Puni. Para bang ako si Puti. Kaya ka sa kupig. Kaya bilis mo rap. Sige lang rap. Takbo! Kining-kining-kining mo! Yeah! Kasi kung yung veteranong ang doc sa grupo nyo pinagmukha akong patient, pues itong huling maniningil ang iuhulog ko bilang full payment. Kasi di lang to basta entertainment. Sukatan to ng wavelength. Di tanggap ang invento, dapat tunay ka sa iyong statement. We're not on the same depth. For now, Don, you have to face death. Kamukha mo si Barbero TV, pero karir mo yung magiging faded. Sumali ka lang ng battle rap kasi puno ka ng hatred. Ako, habang binabattle rap, kita niyong buo aking presence. Itong aso ng mantra, iiwanan kong wasted. Kaya anong doon? Baka dog, just sit down and fucking play dead. Sasapukin ko sa muka hanggang sa sarado. Gang itong pusi naman manghiram ng muka sa aso. Gawin mong DP yung DR. Di ka na makikilala gago. At kahit magkapaw patong doon, sa akin wala yung kaso. Paparanas takip silim kung pasikat kang masyado. Di lang pangalan kakalag ka rin. Pati buo. Ang ganda, no? Ang daming mga, ang daming mga suntok na pinakawalan. Parang ito na yata yung, pinakamalakas na round niya para sa akin, tol. Ang dami. Parang ito na yung pang-closing casket niya. Ang ganda. Anas takip silim kung pasikat kang masyado. Di lang pangalan kakalag ka rin. Pati buo mong pagkatao tatadyakan. Paulit-ulit yun ang sakto na senaryo. Anong pakiramdam ngayon na doon naman yung minamaltrato? Hindi pa kontento after flood, samantalang iniwan ka na doon. Nagwawala sa battle rap kaya tong bis naging kampyon. Yanig at may kasamang aftershock, ramdam na sa ibang nayon. Itong halimaw sa underground bus, ngayon sabik na sa ahon. Kasi sa kahit anumang sitwasyon doon, di ka na mangingibabaw. At oo, pangalan mo lang yung may doon, pero di ka nasisikatan ng araw. Tapos ko nang palambutin tong Don Raf. Tapos na akong magpakulo at pinakitang kaya kong kunin yung panalo nang di ko ginagamit yung issue ng moto sa pulo. Okay, yun. Parang simula round 1 na maganda. Tapos round 2 na medyo bumaba yung sulat niya doon. Ng konti lang naman, hindi naman totally obvious na obvious, pero kung susukatin mo, para sa akin medyo medyo mas sakto lang kumpara sa round 1 na malakas talaga. Tapos itong round 3 niya, ito yung pang closing casket. Sobrang daming punches na pinakawalan, lalo na yung bandang dulo nung nag-speed drop na siya, nag-double time siya doon, tol. Sobrang solid. Maganda yung closing niya. Yun. Pakinggan natin yung bawi ni Don Raf. Tangayan to, pinagtatanggol pa si Righteous One itong Judas. Paano ko sabihin ko sa yung Righteous One versus si Stephen Hawking yung hula ko sa secret battle bukas?
Pero, round 3 game. With the 55th pick in the 2024 NBA draft, the Los Angeles Lakers select Bronny James. Tumatawa ka? Bronny naman, oh. Pakiramdaman yung aura niya. Pero alam ko, Bronny, nasa Ang dami niyang ganun eh, no? Tangina. Na hindi lumalanding ng maganda pero maganda siya eh, no? Tangina gago, buta. nasa kada sa... Pero alam ko, Bronny, nasa kada sabi ng aura, nasasaktan ka na at sa ibang lait pa nilang binabato. Kaya huwag kang mag-alala. Intindi kita, anak. Ako bahala sa'yo. Hindi to na papa mo. Ikaw, ha? Di ba tayo paano, kaliwa? Yan. Dapat pinabayaan na lang kita sa G-League! Hagis buko ka tumira. Sipin nyo na lang, mas marami pa yung namamatay na butike kaysa sa mismong score niya. Tangina, baka nga pag nilabang kita sa mga Bisaya, puta, mapilayan ka kaagad. Pero at least di ka na makatatawagan ng traveling kasi di ka talaga makakalakad. Lalo na yung ganyang balat mo, parang puno ng saging. Naku, yayariin ka ng mga bay. Pag doon ka lumaro, nak, sure ka sa critical 5. Pag sinabi ko kasing sumalaksak ka sa kanan, huwag ka nangangaliwa. Focus muna. Ang tinuturo ko sa'yo, hook shot. Ang gusto mo matutunan, hook up. Tapos sasabihin mo, dapat mas ipasok ka pa kaysa kay Kuya Luka mo. Huwag kang feeling heavy. Kung di lang kita anak, baka tinrade ka na nila sa jersey ni Stephen Curry. Binilang kita ng NBA 2K para sa bahay ka maglaro kahit anong oras. Pag nasa bench ka, tama na yung 10 palakpak, 12 appear, 13 na sigaw. At least, di ba? Triple donut. Pero pag ako nawala sa team, didilim yung mundo nyo, no doubt. Mawawala yung liwanag kapag itong si Lebron out. Lebron, out ang puta. Out. Nakina, sarcastic yung tawa. Corny ba? Pero okay lang, Lebron nga eh. Asahan nyo na lang na may flop talaga. Pero ayos si Donraf na kalaban, tara walang sawang dakdakan, Vince. Carter man yung apelido mo, ako yung magbibigay ng injuries na sisira sa karir. Kahit magkaroon tayo ng rivalry, sisiguraduhin kong patay ang Beast. Dahil kung ito yung Beast mala Brock Lesnar, manunuot lahat ng suntok ni Tribal Chief. Tas mahilig ka pa magaya ng square? Sige. Teka lang pare. Hindi kita kaya sapakin, pero kaya kita sagasaan ng L300 namin. Alam mo ni boss, gago. Legit boss, diba? Schedule sa Dumlaw, lahat sila nakamotor, ako lang may dalang truck. Gago, legit, pre. Kaya sumubok ka, par. Parang nagkwekwentuhan lang na magtropa eh, no? Gago, legit, pre. Ang inantong puta. Gago, legit, pre. Kaya sumubok ka, par. Pag binanggakit at gamit yun na din ipandadala ko sa'yo sa ospital. Kaya sa akin, tang inakawag kang gangster. Sa mata ko, isa ka lang nigang motherfucker. Malayo agwat natin, parang Alden, Badger, Mike Swift, tapos Marshall Matters. Hindi ko iindahin niya ang binato mo, parang luni kay Badang na may bottled water. 3 rounds kang sinalbahe, nagbuka kang pokpok sa malate. Ironic na Donraf yung pangalan, pero binalagbag ka na swabe. Binaliktad ko yung ekspektasyon ng marami, hanggang maramdaman din ng judges na hindi mo na-deserve ng boto. Mga liman, mas bagay na yung mga 5 boto sa akin. Pero boss, bugbog ba? O, di ba? Kahit papano, agree si Boss Arik na 3 rounds kitang pinatay. Kaya shoutout ABS, hindi buong flip-top. Si Vicente lang yung kailangan yung i-revive. Ang ina at least bumawi si
Si ano doon, tol? Si Don Raff nung round 3 gago. Sobrang solid. Yun yung kanina ko pang hinihintay niyang ano eh. Yun yung kanina ko pang hinihintay niyang performance. Yung ganong klaseng Don Raff. Yun yung kanina ko pang hinihintay. Pero ano, para sa akin, hindi ko alam hindi ko pa ito napapanood. So hindi ko alam kung sino kasali dito, kung sino yung nanalo dito. So, ang para sa akin, ano kasi, magaganda yung mga, so yung round 1 ko, binigay ko yung kay Vicente, tapos round 2 tabla. So kung sinong manalo dito, sa round 3 na to, pwedeng pwedeng pagbasihan ko yung round 2. So, kung pwede ko siyang gawing tabla yung round 3. Actually, pwede ko siyang gawing tabla kasi parehas silang malakas. So, ang pagbabasihan ko na lang dito siguro yung linis ng performance, yun na lang. Tapos yung linis ng performance, tas kung sino yung mas maraming dapa. Obviously, si Don Raff, mas marami siyang dapa simula round 1 hanggang sa round 3, minimal na lang. Hindi mo siya masyadong mapapansin, pero dun siya nag-exist nung nagmaskara siya. May mga mangilan-ngilan siyang dapa doon. Pero malakas pa rin yung round 3 niya. Pwede mo siyang itabla kay Vicente sa round 3. Tabla sila doon para sa akin. Tapos round 2, tabla rin yun, men. Tapos yung round 1, binigay ko siya kay Vicente. So, Vicente na panalo sa akin. Pero yung, kung titignan natin, si Vicente yung panalo. Hindi lang dahil sa per round na boto ko, pero dahil sa performance nila, pareho. So, yung performance ni Don Raff, mas masyadong maraming dapa kumpara dun kay Vicente na sobrang smooth. Yun, sobrang smooth. Yung flow, yung multi. Though pares naman silang talagang nagmumulti. Pero yun nga, performance-wise, yung mga effort ng mga internals, yung mga wordplay na tago, pero binigay ko to kay Vicente. Yun. Overall ko siya binigay. Pero yung boto ko na round 1, round 2, round 3, pwede ko siyang isang tabi. Kasi, yun nga, halos hindi naman siya nagkakalayo kasi. Kasi nga, yun nga, maganda yung performance ni Vicente. Si Don Raff naman, dumadapa-dapa. Yun nga lang, maganda yung sulat niya. Yun. Ganon din naman si Vicente, maganda rin naman sulat ni Vicente. Yun nga lang, mas maganda yung sulat ni Don Raff para sa akin. Pero yung performance, syempre, nandito ka sa stage Hindi naman to basta binabasa lang. Hindi lang to basta ipapabasa mo sa tao, tapos titingnan nila kung sino yung mas maganda yung sulat, diba? So, yun. Feeling ko, under prep lang siguro si Don Raff or kinapos sa pagkakabisa, pagpapractice, ganon. Kaya nangyari to. Pero, yun. Boto ko Vicente. Yun. Si Vicente ang binoto ko para sa battle na to. Pero check natin kung sino yung nanalo. Zoning 20. Zoning 20. Don Rafael versus Vicente. Mag-iayos mo ang beses para sa kanilang pareho. Solid yung laban na yun. Boto ng hurado, 5-0. Mag-iayos tayo lahat para kay Vicente. Ayun. So, si Vicente nga nanalo. Pero anyway, yun, dito ko natatapusin yung video natin. So, maraming salamat sa lahat ng mga nanood, sa mga tunay na sumusuporta. Yun. Comment lang kayo sa mga gustong magpa-shoutouts, sa mga gustong magpa-promote. Kahit wala pa tayong masyadong, alam mo yun. Pero yun, sa mga gustong mag-request kung anong video or battle or kung ano man ang pwede nating i-review, comment lang kayo, comment nyo lang. So yun, dito na natin tatapusin yung yung review natin. Salamat ulit sa mga sumuporta. May mga bago pa lang video na ilalabas. Abangan nyo yun. So yun, maraming salamat ulit. Peace out.